Nuggets walang nakikitang kahinaan kung paano pigilan si Kawhi Leonard at referee winarningan ni Butler sa pisikal ng Rockets bago nagtungo sa locker room. Tari Eason, unsportsmanlike ang ginawa kay Spencer. Ito ang mga natutunan sa laro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang kahangahangang performance ni Kawhi Leonard sa Game 2 ay nagdulot ng pag-aalala sa Denver Nuggets kung saan inamin mismo ng kanilang center na si DeAndre Jordan ang hirap ng hamon na pigilan ang two-time Finals MVP. Pinangunahan ni Kawhi Leonard ang Los Angeles Clippers sa isang napakahalagang panalo sa road na nagtabla sa first round series sa isa sa pamamagitan ng kanyang nakamamanghang 39 na puntos sa napakataas na 78.9% shooting efficiency. Si DeAndre Jordan humanga sa kahusayan ni Kawhi. Sa kanyang panayam, ipinahayag ni Jordan ang kanyang paghanga at pag-aalala sa porma ngayon ni Leonard na inihalin tulad pa niya sa championship runs nito sa San Antonio at Toronto. Nakita ko si Kawhi noong nasa San Antonio at Toronto siya, noong nanalo sila. Alam ko minsan wala tayong magagawa sa injuries, pero sa tingin ko ngayong taon napakaganda ng itsura niya, sabi ni Jordan. Parang hindi siya pumalpak ng shooting nung nakaraang laro. Sobrang efficient niya. Kailangan naming magpakita ng iba't ibang depensa sa kanya, pero si Kawhi ay isang mahusay na manlalaro. Dagdag pa ni Jordan, may mga pagkakataong kailangan mong tanggapin na hindi mo talaga mapipigilan si Leonard. May mga shooting lang talaga siya na kailangan mong tanggapin, kahit gaano ka pa kahusay dumepensa. Patunay ng championship pedigree, hindi matatawaran ang performance ni Kawhi sa Game 2. Perpektong 5 sa 5 sa free throw line at 5 sa 7 mula sa 3-point range. Kahit sa pagkatalo ng Clippers sa Game 1, epektibo pa rin si Leonard na may 22 puntos sa 60% shooting. Ang ganitong antas ng laro ay nagpapaalala sa mga tagahanga ng kanyang kampanya noong year 2014 in Spurs at year 2019 Raptors. Parehong taon kung kailan siya tinanghal na Finals MVP. Ang abilidad ni Kawhi na umangat ang laro sa pinakamalalaking sandali ay dahilan kung bakit siya isa sa mga pinakakinatatakutang manlalaro sa playoffs. Makakahanap ba ng sagot ang Denver Nuggets? Ang kampyonato ng Raptors noong taon na iyon ay unang titulo ng prangkisa. At ito rin ang inaasam ulitin ng Clippers sa tulong ni Leonard, lalo na't hindi pa sila umaabot kahit sa conference finals sa kasaysayan nila. Sa paglipat ng serye sa Los Angeles para sa Games 3 at 4, lumalaki ang pressure sa defending champion Nuggets na makabuo ng isang epektibong depensang estratehiya laban kay Leonard. Kung hindi nila mapipigilan ang offensive brilliance ni Kawhi, maaaring maglaho ang pag-asa ng Denver na makausad, kahit pa nasa kanila ang reigning MVP na si Nikola Jokic. Gaya ng inamin ni Jordan, may mga pagkakataon na kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan si Kawhi. Dahil dito, mapipilitan ng Nuggets na mangibabaw sa ibang aspeto ng laro upang talunin ang isa sa pinakamatinik sa playoffs sa kasalukuyan. Anong masasabi nyo kay Kawhi mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang pagbalik ng Golden State Warriors sa San Francisco sa Biyernes, dala nila ang mga sugatang katawan at ang pangangailangan na muling mahanap ang kanilang home court advantage matapos ang pagkatalo sa Houston Rockets sa Game 2 ng kanilang first round playoff series na ginanap sa Toyota Center. Naitabla ng pagkatalong ito ang serye sa tig-isang panalo, pero hindi ang final score ang pinaka-pinag-usapan pagkatapos ng laro. Lumabas si Warriors star Jimmy Butler sa huling bahagi ng unang quarter matapos ang isang matinding pagbagsak na nagresulta sa pelvic contusion. Sasailalim siya sa MRI ngayong Biyernes pagbalik nila sa Bay Area. Hindi nagawang ulitin ni Steph Curry ang kanyang napakagandang performance sa Game 1. Nakapagtala siya ng 20 puntos sa 6 sa 15 shooting at 4 sa 9 mula sa 3-point line sa loob ng 37 minuto. Mayroon din siyang 5 rebounds at 9 na assists, pero nagkaroon din ng game high na 6 na turnovers. Nawalan din siya ng katuwang sa halos buong laro. 8 minuto lang ang itinagal ni Butler sa court, kung saan nakagawa lang siya ng 3 puntos mula sa 2 tira. Ang natitirang 3 starters, sina Draymond Green, Brandon Podziemski at Moses Moody, ay nagsama-sama lamang ng 20 puntos mula sa 18 shooting. Si Podziemski na may sakit ay walang naitalang puntos at 0 sa 5 sa shooting. Ang depensa ng Golden State ay matagumpay na pinigil ang Houston sa 6 na 3-pointers noong Game 1.
Ngunit sa Game 2, si Jalen Green na may 7 puntos lang sa 3 sa 15 shooting sa Game 1 ay sumabog sa 8 mismong 3-pointers at nagtapos ng may game high na 38 puntos. Malaki ang naging papel niya sa panalo ng Rockets. Parang football o rugby match na ang laro sa halip na basketball. Mistulang wrestling mania ang naganap sa Houston, pero hindi ito scripted. Maraming fans ng Rockets ang sumigaw ng FU Draymond at parehong teams ay nabigyan ng technical fouls. Narito ang 3 pangunahing takeaway mula sa pagkatalo ng Warriors sa Game 2. Tumaas ang pisikalidad. Kapag may nagsabing malambot na ang modern NBA, ipakita mo sa kanila ang seryeng ito. Malinaw na layunin ng Rockets na guluhin si Curry hanggat hindi tumutunog ang tawag ng referees. Sa unang quarter pa lang, parang gusto na nilang ipagpalit ang bola sa boxing gloves. May 4 na minuto na lang sa unang quarter nang mag-timeout si Steve Kerr, hindi para pigilan ang momentum ng Rockets, kundi para iparinig ang kanyang reklamo sa mga referees. Ilang minuto lang ang lumipas, isang nakakatakot na eksena ang naganap nang mapailalim si Amen Thompson kay Butler habang nasa ere. Bumagsak si Butler ng matindi at tumagal bago makatayo. Tumira siya ng 2 free throws, mintis ang una, na ipasok ang pangalawa. Pagkatapos nito, dahan-dahang nilakad ni Butler papunta sa locker room kasama ang kanyang personal trainer at si Rick Celebrini, ang director ng sports medicine ng Warriors. Idineklara siyang out for the game, may 8 minuto pa sa second quarter dahil sa pelvic contusion. Hindi lang ito ang patunay ng matinding pisikalidad ng laro. Parehong si Curry at Kerr ay mas naipakita ang kanilang frustration kaysa sa dati at kitang-kita sa Warriors na gusto na nilang matapos agad ang serye. Nasubukan ang depth. Naidagdag si Podziemski sa injury report ilang oras bago ang tip-off dahil sa sakit ng tiyan mula sa kinain. Ayon kay Coach Kerr, sumabak pa rin ito sa warm-ups para makita kung kakayanin niya. Sinubukan niyang maglaro at sinama sa starting lineup. Maganda ang pinakita ni Podziemski sa Game 1. May 14 na puntos, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals at game high plus 17. Pero sa Game 2, halatang nahirapan siya. Pinalitan agad siya ni Gary Payton at bumalik sa bench si Podziemski. Sa ikalawang quarter, itinuring siyang questionable to return. Nakabalik siya sa third quarter, may 6 na minuto na lang at ang Warriors ay leading ng 15 puntos. Si Pat Spencer ang pinalit kay Podziemski at nagpakita ng maayos na performance. Nagtala ng 9 na puntos sa 9 na minuto sa second quarter, lalo na't namumroblema sa foul trouble ang Rockets. Nagtapos si Kuminga ng 11 punto sa 4 sa 12 shooting sa loob ng 26 na minuto. At halos lahat ng players ng Rockets nakatanggap ng unsportsmanlike conduct sa Rockets. Kailangan ng tulong. Hindi pwedeng si Spencer na lang ang pinakamaasahang scorer mula sa bench kung gusto ng Warriors na umabante sa susunod na round. Nakaatake si Kuminga pero sobrang hindi epektibo, madalas mintis sa ilalim ng ring. Halatang nanibago pa siya at hindi pa rin siya mukhang mapagkakatiwalaan ni Kerr. Lalo na kung mawawala si Butler sa mga susunod na laro. Bagamat nagkamali, ipinakita ng rookie center na si Quinton Post na gumaan ang pakiramdam niya matapos ang debut. Nag-shoot siya ng 4 na 3-pointers para sa 12 puntos sa loob ng 25 minuto off the bench. Maaaring lumaki pa ang role niya moving forward. Maaaring makarecover agad si Podziemski at mahanap muli ang kanyang shooting rhythm. Si Moody ay nakatatlong tres pero walang aura ang mga ito. Si Buddy Hield naman ay hindi naging factor sa ikalawang sunod na laro. Si Gui Santos ay may -8, pinakamasama sa mga reserves ng Warriors. Sa 2 laro ng serye, hindi pa nakakaabot sa 100 puntos ang Warriors. Sa katunayan, 5 beses na nila itong nagawa sa 7 laban kontra Rockets ngayong season. Ang katotohanan, wala silang pangalawang scorer kapag wala si Butler. Maaring maibsan ang pag-aalala kung maganda ang resulta ng kanyang MRI, pero kailangan pa ring may ibang umangat, Butler man ay makabalik o hindi. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?